Hi guys, welcome mga kamoy-moy. Good morning. Ayan. Ngayon po, gusto ko lang ibalita sa inyo. Ngayon lang. Di ba maingay? Ang lakas po ng ulan sa labas. Ayan o. Kita nyo? Kumukulog-kulog, kumikidlat-kidlat. Ayun, grabe. At alam nyo ba kung ano nangyari? Maaga akong pumasok kasi dahil nga doon sa black rain. Dito kasi sa Hong Kong, meron tinatawag na black rain, merong red rain. Yun yung mga warning pagka malakas ang ulan. Red storm tsaka black storm. Ngayon, nung pagising ko nung maga, pagbaba ko, nung mamadali ako, sabi ko parang hindi ako abutan. Sakto mga kamoy-moy, pagbaba ko ng minibus, lakad lang konti eh. Doon lumakas yung ulan, grabe nga. Ito yung damit ko. Ayan o, nakasampay o. Ito yung pantalong ko, medyas ko. Yung damit ko, ayan o, pinapatuyo ko. Yung bag ko basa. At tinan nyo, nakapolo ko, pero charan. Naka-short ako. Nakapolo na naka-short. Kasi basa nga eh. Nabasa siya guys. Grabe, yan ang hirap. Yan ang isa sa mga mga problema na mga pumapasok sa diba? Sa trabaho. Pero syempre wala naman tayong magagawa eh. Kailangan natin obligasyon yan eh, di ba? Yan, isa sa mga gusto ko i-share. Pag may trabaho tayo guys, alagaan natin. Kaya rin lang natin yung huwag kumabsent, huwag magpa-late. Isa yun sa mga importante para pagtiwalaan tayo ng mga boss natin or agent or ano tawag dito, agency. Kailangan yun eh. Pagka kailangan natin ng trabaho, ingatan natin, siyempre. Sensya na, malakas ang ulan. Ganon. Yun ang isa sa mga natutunan ko dito pag nasa abroad ka. Kasi mag-isa lang po ako dito, ang pamilya ko nasa Pinas. So dito, pag mag-isa ka, ikaw mag-asikaso ng pagkain mo, ng damit mo. Pag hindi ka kumilos, walang ano sa'yo dito. Kunyari may trangkaso ka, magbibigay ng gamot, wala. Hindi ka gaya sa Pinas, di ba? Maraming titingin sa'yo. So, dito, wala. Kailangan talaga na maging medyo matibay. Kaya may papasok ka sa sasakyan. May papasok, ayan. Ayun ang inilista natin. Hindi ko nakuha yung plate na. Tapos, ililista nyo kung anong oras siya pumasok. In or out lang naman yun eh. In, tsaka out. Yan. Once again guys, wow. Ba't ginagamit lagi sa vlog yun? Once again, hello guys. Nakasanayan na kasi, di ba, pagka nagkukwento ka. Tsaka nga pala, kukwento ko sa inyo na itong duty ko sa gwardiya, pag pang-araw ka, 6 to 6. 6 ng umaga hanggang 6 ng hapon. Pag panggabi ka, ikaw naman yung sasanod dun sa karelyebo mo na 6 ng hapon hanggang 6 ng umaga. Pagka matatakotin ka, malawak ang imahinasyon mo, hindi ka pwede magwardya. Yun ang natuklasan ko. Hindi ka pwede magwardya. Kasi syempre pag gabi na, ikaw lang mag-isa, ikaw lang ang gising eh. Paligid mo madilim. Nasa guardhouse ka, dito may guardhouse ako, okay lang. Pero nung sa hotel ako, okay lang din kasi nasa lobby ako, kalsada na agad. Kaya maraming tao. Pag madaling araw, medyo yung pabawasan yung tao. Pero, di ba, parang okay lang kahit makakita ka ng multo, madaling tumakbo. Umumumu. Pero pag nandito ka na, wala kang tatakbuhan, medyo, kasi nga,
Ano to eh, liblib to eh, itong village na binabantayan ko eh. So, pag matatakotin ka, doon ko na discover yung mga gwardiya nga, di ba? Sa ibang mga YouTube. So, meron talagang nakaka-encounter ng gano'n, mga, alam mo na, mga bad spirit, lalo sa mga mga lumang ospital, lumang building, lumang basta mga lumang mga building, lumang basta yung mga clinic or opisina, meron talaga eh. So, gano'n ang nangyayari. Tapos, napakita ko na sa inyo yung sa salad, di ba? Yung trabaho ko sa salad. Susunod, ipapakita ko sa inyo yung... Kasi nung last time, pinakita ko yung tumutugtog ako na nagki-keyboard ako. Tapos kumakanta. Next time, ipapakita ko sa inyo yung tumutugtog ako sa one chai na nagda-drums naman. Meron ako video dyan eh. Ayun nga ay yung sa dyan, naka-upload pala. Yung Kisap Mata, tsaka You May Be Right. Doon yun sa gig ko sa Wanchay. Oh, diba? Guys, pag meron kayong mga tanong about sa Hong Kong kung paano ako nakapasok dito, kung paano ako nag-umpisa magtrabaho, kung ano yung mga trabaho na available, isasagutin ko siya base sa alam ko lang po base sa mga alam ko. Pero pag hindi ko alam, syempre katulad ng pagpaprocess ng visa, hindi ko na alam yun kasi merong para dun eh. Ang gumagawa nun yung pwedeng agent, pwedeng agency, or yung sa mga DH, yung mga amo nila, yun ang nagpa-process ng visa nila. Pero sarili mo, ikaw magpa-process ng visa, parang wala pa ako narinig na gano'n. Wala pa yatang gano'n. Kasi yung pamangkin ko nagtatanong, dito, paano ba mag-process ng visa sa sa Hong Kong? Ako, hindi ko alam kasi hindi yan ang ginagawa namin. Hindi ako dumaan sa gano'n, kaya hindi ko alam. So, yun, gano'n po. Kaya, ulit guys, sana, guys, favor naman, pa-subscribe naman, tsaka like and share kung sakali. Pipindutin lang naman yun. Tsaka pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Mas maraming comment, mas maganda, mas maraming tanong. Para marami tayong mapag-usapan, para mapagkwentuhan, diba? Yan. Wala akong masyadong kasi hindi pa ako tumugtog eh. Hindi ako makapag-upload ng mga gig. Kaya, puro ito, sa gwardiya, ang naikukwento ko basang-basa na yung CCTV kita nyo, diba? Tsaka paggabi, baka hindi ako makakuha ng video. Hindi ako makakuha ng video, syempre mahirap na, baka sumingit sa natin, diba? sa video natin mahirap na, nako, delikado. At saka nga pala, papakita ko sa inyo kung bakit hindi ako naiinip dito. Ayan, mayroon ako ng iPad. Yan. Tayo ng mga politika, mga kwento. Ayan. Tapos may charger. Ayan. Yung logbook ko, ayun yung baong ko. Ayun baong ko, kinain ko na. Baga ako na gano'n. Wala kasi akong almusal ito. Ayan. Once again guys, thank you po sa panonood, sa pagtsatsaga. Sana suportahan niyo po aking maliit na channel para siyempre mas ganahan akong magkwento, mag-upload, sumagot sa mga comments. Sana mag-comments kayo guys. Para meron tayong sasagutin na tanong. Huwag nang mahirap at saka huwag yung financial. Pare-pareho tayong sige. Once again guys, thank you. Once again ako na once again. Thank you po ulit sa panonood. Ingat po kayo. God bless. Thank you.